Sa Las Piñas. Dumaing kinamamang pulis itong lalaking may sugat sa dibdib. Sobrang kirot, parang aso. Aba, at pati si mamang pulis, dinamay din daw. Bigla niya akong inano sa ulo niya, hinedbat. Tapos sinipa-sipa, dinuraan pa ako sa mukha. Ang nanakit daw sa kanya, itong si kuya na broken hearted daw. Sawi nga sa pag-ibig. Sawi nga sa pag-ibig. Talaga. I really don't want to mention. Gusto ko lang makipagsayahan. I'm always open. Ang maaksyong balita, umpisa na! Back-to-back na krimen na batang biktima. Sa Cebu, 7 anyos na damay sa ambush. Habang sa Bulacan, menor de edad, hinastage ang 10 taong gulang na kapatid. Ito naman ang dapat tularan ng mga pulis. Kahit tapos na ang duty, hindi niya inatrasan ang nasaksihang pang-hold up sa isang jeep. Dahilan ng pagkamatay ng mga isda sa Valenzuela, tukoy na ng BIFAR. Mga nag-fish pen, posible raw abutin ng hanggang 4 na buwan bago makapagpalaki uli ng mga isda. Tahimik pa rin ang Mount Mayon, pero wag daw magpakampante dahil baka nag-iipon lang yan ng lakas. Mas mahaba ngayon ang gabi, yan ay ayon sa Pag-asa. Pero bakit nga ba nagkakaroon tayo ng tinatawag na equinox? At ito naman ang mainit sa politika, ang hepe ng PNP kinasuhan na sa ombudsman ng panunuhol at pandarambong. Pero tinanong natin ang ating mga kapatid kung may nakakakilala kay PNP Chief Alan Purisima. May makasagot kaya? Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Makisalo sa 30 minutong balitaan ni na Raffy Tulfo at Cherry Mercado. Ito ang aksyon sa tanghali. Mayong Udto, Luzon, Visayas, Mindanao. Sugatan ng isang negosyante matapos tambangan ng 2 sospek sa Cebu. Ang kaso, nabaril din ang 7 taong gulang niyang anak. Hindi makapaniwala ang ama ng negosyante na target ng mga suspect ang kanyang anak. Umaaksyon si Andrea Patenya ng News 5 Cebu. Ihahatid lang sana ng negosyanteng ito ang kanyang 7 taong gulang na anak sa eskwelahan kahapon. Pero habang palabas ang kanilang sasakyan mula sa kanilang compound sa Barangay Guadalupe, bigla silang pinagbabaril ng 2 lalaki. Kwento ng tauhan ng biktima, nakarinig siya ng 5 hanggang 6 na putok. 2 tao ang bumaril. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi ko na matandaan ang muka. Ang bata okay lang, siya kasi sa braso lang tinamaan. Yung kay Sir Atan, dito sa tagiliran. Makikita sa CCTV footage ng katabing auto shop ng compound ang biglang pagtakbo ng isang estudyante. Sumunod na rin dito ang mga suspect. Ayon sa mga testigo, may motorsiklo na naghihintay sa 2 sa may unahan. Giit ng ama ng negosyante, walang kaaway ang kanyang anak. Wala siyang kaaway. Tanungin niyo pa yung mga katulong namin. Wala siyang kaaway. Napakabait ng anak ko. Ayon sa pulisya, away negosyo ang posibleng dahilan ng pananambang. Surplus at buy and sell ng mga sasakyan ang negosyo ng biktima. Meron na raw siyang napablotter before. Yan ang ifa-follow up natin kung ano talagang kaso. Nagpapagaling na sa ngayon ang mag-ama matapos operahan. Umaaksyon, Andrea Patenya, News 5 Cebu. Hinostage ang isang batang babae sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang sospek, ang sarili nitong kuya na menor de edad din. Para sa detalye, nasa linyang telepono si Hannibal Talete. Raffy, Cherry, tumagal na mahigita 6 na oras ang pang-hostage ng isang 15 anyos na lalaki sa sarili niyang kapatid na 10 taong gulang pa lang dito sa Barangay Minuyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Bandang alas 2 ng madaling araw nang mangyari ang pang-hostage. Ayon sa Bulacan na PNP, pinalabas pa ng suspect na pinasok sila na magnanakaw at hinostage sila. Pero base sa pakipag-usap ng tiyahin sa mga bata, mismong ang kuya ng biktima ang nang-hostage sa kanya. Matagumpay na nailigtas ang biktima at ang suspect. Sa ngayon, dinala na sila sa ospital habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ito-turn over muna ngayon ang suspect at ang biktima sa pangalaga ng City of Social Welfare and Development. Mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan, umaaksyon, Hannibal Talete, News 5. Salamat, Hannibal Talete.
Patay naman ang isang tanod at isang hinihinalang suspect sa panluloob sa isang Chinese temple sa Santo Domingo, Quezon City. Ayon sa mga pulis, pinasok ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang Southern Fragrance Temple. Nakuha nila ang ilang gadget at pera pero nakahingi ng tulong ang isa sa mga biktima. Naharang sila ng mga rumirespondeng tanod pero nanlaban ang mga ito. Bukod sa napatay na tanod, sugatan ang isa sa mga kasamahan nila habang nahuli ang kasama ng napatay na suspect. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nang dahil sa sawing pag-ibig, bagsak sa kalabosong isang lalaki. Nagwalat nangagat kasi siya matapos iwanan ng kanyang girlfriend sa isang bar. Pati pulis na umawat, aba hindi niya pinatawad. Nasa gitna ng aksyon si Faith Del Mundo. Nangingirot at dumaraing sa sakit ang bar manager na si Lito Lemorinas sa presinto sa Las Piñas. Ang kanyang reklamo, kinagat siya sa kagiliran ng isang lasing. Inuntog niya yung ulo dito sa ulo ko. Nauntog niya yung ulo. Tapos nakagat niya dito sa giliran. Sobrang kirot. Parang aso. Hindi normal siya nalasing eh. Umawat ang biktima sa 21 anyos na customer na si Kit Reynaldo matapos magwala sa bar. Kwento niya, nag-walk out kasi ang girlfriend ng suspect matapos ng kanilang pagtatalo. Depensa naman ang kaibigan ng suspect, di raw basagulero ang kanyang kumpare. Nadala lang daw ito ng alak at pagkasawi sa pag-ibig. Iniwan siya. Baka yun, yung kinagalit niya. Sawi nga sa pag-ibig. Pero kahit daw pulis, hindi na inurungan ni Reynaldo. Kinausap ko siya ng para mahinahon siya. Bigla niya akong inano sa ulo niya, hinedbat. Tapos hindi pa sipa, dinuraan pa ako sa mukha. Pero hindi ko siya ginalaw. Aminado ang suspect sa pag-aamok. Ginatan mo yung mga pulis niya? Opo, headbutt po. Pero itinanggi nitong heartbroken siya. Gusto lang daw niyang mag-happy-happy. Parang lasing lang. Hindi naman. Gusto ko lang makipagsayahan tapos out of control lang. Nahaharap sa kasong direct assault at physical injury ang suspect. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. Nabiktima ng basag kotse gang ang dalawang sasakyan na nakaparada sa isang malaking mall sa Pasay. Pasado alas 10 ng gabi nang madiskubring basag na ang mga salamin ng dalawang SUV. Nakuha sa mga sasakyan ang laptop, mga gadget at dalawang bag. Dismayado ang mga biktima dahil sa pay parking pa nangyari ang nakawan at wala rin daw CCTV sa lugar. Iniimbestigahan ng pamunuan ng mall ang insidente. Patay naman ang dalawang hinihinalang hold-upper matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Payatas, Quezon City. Hinold up raw ng mga suspect at isa pang kasabwat ang isang pampasaherong jeep. Agad silang tumakas sakay ng dalawang motorsiklo na kasunod ng jeep. Natunto ng mga pulis mula sa kalapit na checkpoint ang 5 pero nanlaban ang mga ito. Na-recover mula sa mga napatay ang 2 baril at bag ng isa sa mga biktima. Tinutugis naman ng 3 pa nilang kasama. Kung dati-rati puro pulis na kawatan ang laman ng balita. Ito naman ngayon ang good news mga kapatid. Umaksyon ang isang pulis na naka-off duty na matsyempo ng isang hold-upan sa Malabon. Yan ang balitang inaksyonan ni Carlo Castillo. Pauwi na kagabi si PO1 Jeffrey Cruz. Tapos na ang duty niya sa kanyang mother unit sa NCRPO. Pero hindi niya akalain na mag-overtime pa pala siya sa trabaho. Nakamotor po ako, sir. Opo, napansin ko po yung dalawa na nakasabit sa jeep na medyo alanganin yung kilos. Binuntutan ko po yung jeep. Paghinto raw ng pampasaherong jeep sa kanto ng MacArthur Highway at Del Monte Avenue sa Potrero, Malabon. Nakahanap ng tiyempo ang dalawang nakasabit na lalaki. Napansin ko po na biglang umablot yung isa ng bag ni ma'am. Tapos po nag-full stop na po ako. Hinabol ko na po silang dalawa, sir. Hindi tinantana ni Cruz ang mga kawatan. Hinabol niya mga ito hanggang maaresto ang isa. Di na nakapalagang 31 anyos na si Romel Mercado na hawak pang hinablot na bag mula sa isang guro sa Torres High School sa Tondo. Ang palusot ng sospek. Sir, magbe-birthday po kasi yan ako bukas. Miyembro raw ng Sige-Sige Sputnik gang ang sospek dahil minsan na umano itong nakulong sa parehong kaso ng pagnanakaw. Laking pasasalamat naman ang nasabing guro na ayaw nang magpakilala. Masaya raw siya na kahit off-duty na si Cruz. Tumulong pa rin ito sa kanyang kapwa. Kakasuhan ng robbery snatching si Mercado habang tinutugis pa ang kanyang kasama na nakilalang si alias Enteng.
Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5. Pero bago niyan, Mamang Police Cruz, saludo ako sa iyo. Ipinagpapaliban ang pagbasa ng sakdal sa dalawang suspect na nangyaring hulid up sa EDSA. Pinababasura ng kampo ni Chief Inspector Joseph De Vera at PO2 Jonathan Rodriguez ang kasong robbery in bed laban sa kanila. Hindi raw totoong may nangyaring nakawang. Hinilig pa ng dalawa na mailipat sila ng kulungan para sa kanilang kaligtasan. Hawak na ngayon ng BJMP sina De Vera at Rodriguez. Itutuloy naman ang pagdinig sa kaso sa October 8. Tukoy na ng PNP ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa ina ng aktres na si Cherry Pie Pecache. Para sa detalye, Umaaksyon Live si Franz Noguera. Franz? Sherry, wala pang hawak na sospek ang QCPD pero tukoy na raw nilang nasa likod ng pagpatay sa ina ng aktres na si Cherry Pie Pecache na si Zenaida Sison. Na-review na rin ng mga otoridad ang kuha ng CCTV sa barangay Paligsahan sa Quezon City na posibleng nakahagip sa mga sospek na nanloob sa bahay ni Zenaida Sison. Naimbita at nakuhanan na rin daw ng fingerprints ang mga nahagip sa CCTV at hinihintay na lang ang resulta kung may magmamatch sa mga nakuhang fingerprints sa loob naman ng bahay. Ang basang stripes na long sleeves at maong pants na naiwan sa loob ng bahay ay tinitignan ding lead sa pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek. Positibo kasing itinuro ng mga testigo na nakuha ng QCPD ang mga damit na suot ng isa sa mga natukoy na nanloob sa bahay. Ito raw ang madalas na suot ng isa sa mga sospek. May person of interest na rin ang QCPD SIDO na posibleng magbigay linaw sa krimen. Pagnanakaw ang nakikitang motibo sa brutal na pagpatay sa biktima. Posibleng kakilala at pamilyar sa bahay ang di bababa sa isang sospek. Sherry, ang QCPD naman ay meron ng pagkakakilanlan ng isa sa mga itinuturing ng pangunahing sospek dito sa panloloob sa bahay ni Zenaida Sison. Meron na rin silang composite sketch pero hanggang sa ngayon wala pa silang pahintulot kung pwede na ba natin itong ilabas sa media dahil patuloy nga yung kanilang follow-up operations. Sherry? Okay, maraming salamat, Franz Noguera. Puspusan na ang paglinis sa mga patay na isdang nagkalat sa barangay Malanday sa Valenzuela. Ang problema ngayon ng mga magpi-fish pen, posible na matagalan pa bago sila makapagparami uli ng isda. Wala na nga makain, wala pang privacy. Yan ang reklamo ng mga evacuee sa pag-aalboruto ng Mayon. Kaya ang sagot ng lokal na gobyerno, access card para makapagtalik. Yan ang mga susunod na aksyon sa tanghali. Sa araw-araw nating pagsabi